Central Broadcast Service. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng makakalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:04 sa aga. Aklan. Antique, Capiz. Guimaras, Iloilo. Cagdegros Occidental, Lain-lain nga probinsya, lain-lain nga istorya, Kasaysayan, kag kultura. ululupod nato nina ang nahibalon diri sa Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Nakata, lagawon kag kilalahon ang mga bugal sang Kabisayan nakatungdan. Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Adlaw naman kita sang Domingo mga kaabyanan kag imbokada sa bulan sang Hunyo 2025. Good morning, good morning, good morning sa ating mga kauturan. Today mga kaabyan is Sunday, June 2, 20 or June 1, 2025. Grabe partner no, labing unang adlaw sa bulan sang Hunyo. And manami no ang sirak ni Haring Adlaw. Hopefully no hindi mag-ulan partner subong nga adlaw. Good morning mga biyan sa atong mga kultura di mga bayan sang kalibutan o sa Pilipinas. Kamusta no ang inyong weekend? Kabay pa no nga today no Sunday. Kaupo ninyong inyong mga pamilya. Kung malayo man sa inyong nga pamilya kabay pa nga nagapahuhay ka mo para sa panibag-o naman nga semana. Pero at least kita mga ben magbakbak sang ubra. Mag-auto na kita anay subong Sunday diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kami mga biyan ng inyo alagad, Maria Grace Aranyata. Kag Hope Torichante, kag iniang ang rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Well, good morning mga kaabyanan, especially diri sa aton sa Western Visayas partner kay hindi man kita kampiyon gid no sa palarong pambansa, but we're there no sa nagapanguna sa palarong pambansa sa Ilocos Norte. So congratulations and good morning gid no sa aton yung mga atleta nga nagrepresent sa aton sa palarong pambansa 2025. Yon. Pagpanginbulahan no gina-extend naton sa aton yung mga athletes, coaches, and of course mga ginikanan nga nagsuporta sa aton yung mga pambato nga atleta. Yes, although wala kita nangin mapinalaron nga makuha no or mataasan ang aton nga ranking last year no kag makuha ang kampiyon naton mga abyan, but imagine partner sa tanan naton nga region nga nag-participate, rank 3 kita no sa kabilugan. So ano pa na mga abyan no ang ini Already, yes partner. Imagine. kami ara kita mga abyan no nga more than 40 kag bulawan nga nakuha no sa aton nga palarong pambansa. So imagine no ang dedication, ang efforts, ang preparations ang aton no nga mga student athletes, it paid off yesterday no during our awarding ceremony. Bangod partner ginkilala kita no nga third place sa aton nga elementary regular sports and fourth place naman sa aton nga secondary regular sports. However, sa aton nga para games, kampiyon kita partner sa aton nga palarong pambansa. So sa tanan nga mga students nga nag-participate sa aton nga para games, congratulations gid no kay T. Last year no, hindi kita magsala partner no, kita man ang kampiyon sa aton nga parang games, although nga sa demo sports naton wala kita nangin mapinalaron, but still no, congratulations for those na nag-represent sang Western Visayas.
Wow na wow, no? Ang ato nga mga student athletes from Western Visayas, no? Again, congratulations and thank you very much, no? Sa pag-represent sa rehiyon, especially sa ato nga kaiping nga probinsya partner ang Negros Occidental, Yun. no? Nga for the last time, no? Mag-represent or mag-bulig, no? Sa paghakot sa medalya para sa Western Visayas. So hopefully, no? Sa pag-separate sa Negros Occidental sa Western Visayas, mangibabaw sa gihapon ng Western Visayas and also we're looking forward sa mangin performance ng Negros Island region sa palarong pambansa. Yes, and kahapon no less than our former regional director no sa DepEd Region 6 si RD Ramir Oitico ang sa karon no OIC Regional Director sa Negros Island Region ang kaupod no sang aton man nga RD Crisito Eco no nga nagkuha sang sinino nga recognition kaupod no diri sa aton man nga DepEd Secretary Sunny Angara. So this will be the last time nga makaupod naton si RD Oitico diri sa aton na sa DepEd Region 6, but still no hamba gani sang aton man nga DepEd Region 6 Regional Information Officer no kung ano pa na nga region ang gina-represent no halin kita sa gihapon diri sa Western Visayas, and we are very proud of them no kay ti pila man ka malawing mga tinuig nga ugdanay kita sang Negros Occidental. So, hindi mo na iya dali-dali makuha kumbaga no ang pag-abyanay nato no with our Negros Occidental no nga mga contingent. Yes, correct. And syempre kung magsambuwa man no ang Western Visayas sa Negros Island region, pamatsag naton daw daog man kita Yes, gihapon. yes. Kay sila ang nanging kabahin no sa Western Visayas. Yes, and for those mga team sports nato no or individual nato no nga mga players no mga silver medalists naton partner no I know nga iban sa ila partner until now no they feel sad man because no nga silver lang ang ila nakuha, pero kita diriya sa Western Visayas proud of them. Kiti imagine no pila ka mga elimination round ini partner ang ila mga agyan miyara kita quarterfinals, semifinals, and before no nagdangat sa final. So that alone is a manifestation no sang inyong dedication, sang inyong nga hard work, and hopefully no sa next naton nga palarong pambansa no makuha na ang Bulawan. And of course, aside sa palarong pambansa partner, lauman man no sini nga Domingo ang aton nga pagpadayon sa aton nga kampanya no sa Smoke Free Western Visayas. So sa gihapon na makaupod naton ang aton mga abyan from Transcend nga magapatpat sa aton no sa panibag-o naman nga topiko agot nga mapabilin no nga smoke free ang bilog nga Western Visayas partner. Yes, kag ara kita partner no nga specific na topic for this Sunday no hibaluon naton partner no ang respiratory care practitioners of the Philippines Panay chapter. Hibaluon naton partner no ang mga pagpanikasog nila no para nga ti ma-make sure naton no nga ti mapabili naton nga smoke free no ang pila ka mga areas diri sa aton no sa Iloilo or sa Western Visayas no kag hibaluon man naton partner no kung ano pa ang mga future plans nila no mga future nila nga community outreach. And at the same time no ano bala kadako nga importansya no ang ini nga pag sa ulog naton always no or pag remember always no sa aton nga mga kauturan nga hindi magpanigarilyo. Yes. So later on makaupod naton diri partner ang aton nga dinapit nga bisita nga kada first Sunday no of the month si Sir J. Yos. So bantayan mga biyan later on. Makaupod naton siya live diri sa studio. However no ang aton nga bisita coming from Respiratory Care Practitioners of the Philippines Panay Chapter, makaupo naman naton via Zoom. Yes. So for those no nga nag-wonder nga pala respiratory care nung kinalaman sina sa anti-smoking Yes. campaign no sa Radyo Pilipinas and sa Transcend, it's because nga ti ang baga mga kaabyanan ang ginatira no once nga malulong kita sa pagpanigarilyo. Yun. And subong partner nga bulan sa Hunyo is no smoking month diri sa aton sa Pilipinas. So timely gigiti sa una sa imbukada nga adlaw no sang Hunyo, istoryahan naton ang mga pagpanikasog. Para nga mapauntat na ining mga nagapamati subong nga aga sa aton nga nagapanigarilyo pa nga maguntat na sila magpanigarilyo kiti wala gid niya sang manami no nga mahatag sa inyo ya nga ikaayong lawas.
Damo na kita partner nakilala no nga because ang pagpanigarilyo ng ospital, gabalik-balik sa ospital, grabe ang gasto mga aben, especially sa hospitalization and ang masubo, ginbawian pa sang kabuhi because sa pagpanigarilyo. That's why nga kami diri no sa Radyo Pilipinas Iloilo, sige-sige man partner ang aton nga kampanya. Yes. So we're happy kay ang mga LGUs naton diri sa Western Visayas sa matamat man no nga naga-adapt sa mga policies no para nga ma-make sure nga ang ila tagsa-tagsa ka mga community is a smoke-free community no. So bantayan mga kaabyanan later ang aton nga hinun-ano no with Transcend no kaparang may baluan ano pa bala ang mga dapat ubrahon, anong mga efforts no sa pagpangapin sang aton ikaayong lawas. Yun. And partner, exciting man. Subo nga alam sa Domingo, bangod makaupo natin sa Dinilang Madugay, ang aton nga artistic director sa Dinagyang Festival. Ang Dinagyang Festival, mga abiyan na this month of June, maga-perform isa sa international kag isa sa national. Magapasakop mga abiyan ang Dinagyang Festival sa Osaka Expo 2025 on June 7 and 12. Samtang no sa pagsaulog naman sa pungsod naton sa Independence Day on June 12, mag-participate man kita partner no sa sini nga kahiwatan and exciting partner although nga wala na sang aliwan pero may national competition pagyapon nga pagapasakupan ang Dinagyang Festival. This came as a surprise no ang invitation naton sa Philippine Independence Day but hibaloon naton later on no kamusta ang preparations na sa aton man nga tribo sino ang mag-represent sa tribo no dito sa Osaka, Japan kag diri sa aton nga Philippines Independence Day celebration sa Manila. Wow, ate no partner. Yes. So ako kung nataw ngayon naton no sa nagligad nga pasundayag, makita na naton nga tanan man nga tribo nag-shine. Yes. So bisan sino pwede naton i-represent sa mga national pageants or mga international events no. Yeah. So balantayan naman later baluon naton with the director no kung ano bala ang tribo ang ipasundayag naton sa national kag international events. Yon, makaupo naton sa dili lang madugay mga abyan si Sir Eric De Venagracia ang aton nga artistic director sa Dinagyang Festival. And apart from Japan, no, ano pa mga palaabuton nga mga international nga mga events no kung sa diin magapasundayag ang Dinagyang Festival. Ini partner nagapamatuod gitno nga truly world class ya ang ato nga Dinagyang Festival. Kita gina-invite partner kag bati ko no. Isa lang kita sa duha ka festivals nga maga-perform sa Osaka, Japan. So exciting ka tama no ibaluon naton ang performance, ang mangin costume nila partner kay bati ko ang costume designer nila si Katman nga designer diri sa aton sa Iloilo ang maga-disenyo sini. So, yara na mga abyan, no? Makaupo na ton later on or sa dili lang madugay ang aton mga guest, si Sir Eric De Venagracia. Magatik lang kita mga abyan ng short break and magabalik kita diri sa ang rehiyon karon. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered. For genuine peace and development. Together, victory will be ours. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran.
Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where infected tenants, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Lola, ano po nangyari nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa araw-araw? Nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa, tinangka niya na kunin na kaagad ang lahat ng ginto na iiitlog pa ng gansa. Eh di namatay po ang gansa, Lola? Tama. Eh di wala na pong gansa na magbibigay sa kanya ng gintong itlog araw-araw. Yan ang aral natin na nakuha sa gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Ang ating kalikasan ay tulad ng gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Magpapatuloy ang ating pakinabang sa mga gubat, mangroves, coral reef, dagat at sa kalikasan kung ang mga ito'y aalagaan at pagyayamanin, hindi sisirain. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunang ito. Game, 1, 2, and... Balikat ulo, di tapwetang, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at nanghimpilang ito. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:20 sa aga. Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa Ang Rayon karon kaupod si Marian Grace Arañata kagrupo Rechante. This time mga abyan, istoryahan nato ng pagpasakop sa Dinagyang Festival 2025 sa Osaka Expo sa Osaka, Japan, and at the same time no, sa pagsaulog naton sa Independence Day sa Manila. Daloon nato no ano nga tribo ang mag-representa sa Dinagyang Festival sa no inihiwaton. And kamusta na no ang preparations nato no for these two events na punta no subong nga bulan sang Hulyo. Mga biyanyari sa atong piyakaninya or sa aton nga Zoom, ang aton nga bisita, ang aton nga artistic director sa Dinagyang Festival, si Sir Eric de Venegracia. Derek Eric, maayong aga si imo and welcome diri sa aton sa Radyo Pilipinas Iloilo. Maayong aga sa inyo tanan, Ms. Marian, Ms. Hope. Thank you very much for inviting us. I'm speaking in behalf of the ISFI and of course, ang community natin sa Iloilo Dinagyang. Of course, kinatamya ko si Sir Alan Renta, ng ating presidente, Ms. Joyce Clavesillas, ang ating executive director, and of course, si Albert Banyares, no, na honestly to Manila, and waiting for us, no, as we move towards the coming days for Osaka and for Manila. Yes. Sir Eric, last time no naghiwat kita sa press conference para ibalita ining good news no sa aton man nga mga kauturan no nga nagapamatit sa nanuhay naton nga media outlet man, but diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, Sir Eric no, help us no sa pagbalita sining manami nga impormasyon no ang pag-perform sang Dinagyang Festival sa duha ka dalaguan nga events no subong nga bulan sang Hunyo. Ano bala ini, Sir Eric, kag kamusta nang aton nga preparations? Una, of course, iniimbitar ang ISFI, ang Iloilo Dinagyang Festival, na magpartisipar sa Osaka Expo. That's the World Expo in Osaka, Japan, on June 6 to 12. No? Mag-iimbitar na magpasakop sa festivals competition dito sa Luneta para sa Independence Day Parade. So these are all invitations. Happy kita na imbitaran.
Yes. Sir Eric, laruhon lang naton no, ang Osaka World Expo naton is not a competition. However, diri sa aton sa Philippine Day celebration or Philippine Independence Day celebration is a competition. Balikan natin mga biyan sa dili madugay si Sir Eric de Venegracia ng aton nga artistic director sa Dinagyang Festival. So iwaton mga biyan ang Osaka Expo, World Expo 2025 sa June 6 to 12. Samtang no ang aton nga participation naman no sa Philippine Independence Day will be no on June 12. So yari nagabalik sa aton nga may naga sa tanan. Yes, ayun. Nagsailo lang kita para nga hopefully connect kita mas maayos sa inyo. Yes. Sir Eric, liwaton ko lang ng ako nga question man, no? Ang aton nga participation sa Osaka, Japan, no? Ano ni siya competition? And sa aton naman yang participation sa Philippine Independence Day, competition man ini. Ang aton nga partisipasyon sa Osaka, Japan, isa ka partisipasyon sa Philippine delegation sa World Expo to be held in Osaka, Japan. Upod kita sang delegation from the Cultural Center of the Philippines kag sang Cebu. No? So hindi siya competition, kundi pagpasakop sa isa ka international festival. And ang atong World Expo only happens every 5 years. No? So ang ato naman participation sa Manila, ini siya competition siya sa mga best festivals in the Philippines. And in both cases, this is an invitation, no? So not everybody is invited and not everybody gets a chance, no? Na magpasundayan sa national to international stage. Sir Eric, no, sino ang mga ipadala naton sa sini nga mga events? Ano nga tribo ang ipadala naton sa Osaka, Japan, and ano naman niya nga tribo no ang ipadala naton sa Philippine Independence Day celebration? Kang naghiwat kita sa atong Iloilo Dinagyang Festival, conscious kita nga ang ato nga kampiyon ipadala naton sa Osaka, Japan. Kag sa anunsyan na ipadala man naton sa New Zealand, no? So ang ato nga napilian amo man ang atong kampiyon ang tribo pagidayat sa Lapas National High School. Meanwhile, we were surprised, no? Now we also had an invitation to compete in the Festival of Festivals. Wala naman natin na wala kita sa aliwan competition subong. So we were quite surprised na may ala kita national festival in this time of competition, no? Na paghihiwaton sa Independence Day. Ito dalo naman natin ang very competent na tribo Panay na naging national champion natin sa atong aliwan festival. Iya competition in siya among festivals in the Philippines, no? But also, since kang Kasadyan is also part of the Dinagyang Festival, happy makita na ang Tultugan Festival sa Maasin, Iloilo, ang mag-compete man sa Manila sa June 12. Sir Eric, are we bringing the entire tribe sa Osaka, Japan and sa Philippine Independence Day celebration naton? Sa aton Osaka, Japan, no, sa aton World Expo, ipadala naton ang 23 naton ka mga artists, no? These are musicians as well as our warriors. Ini kay ang aton na stage hindi man kataman kadako. Pagpas malaman naton ang gastos sa isa ka World Expo, no? Medyo mamahal-mahal siya, but sa i-perform naton sa World Expo nga National Hall and ang aton na parade as well as ang East Pop-Up Stage, this sa proscenium stage hindi medyo gamay lang man siya. So sakto lang ato nga contingent na 23 warriors. Meanwhile, malapit sa presinto so man ipadala naman naton sa Manila. This is composed of ang ato nga mga warriors, drummers, kada ato mga propsmen as well as ang staff, no? Coming from the school, kada same time also from ISFI. Yes. Sir Eric, you've mentioned no nga sa Osaka World Expo, June 6 to 12, wakas true sir no, ano ang matabo sa first day hasta sa June 12 naton? Magalakat kita sa June 6 pag mag-perform ang tribo Pagidait, ang Iloilo Dinagyang Festival sa first day, no, sa aton na national day, no. So every day dito sa Osaka, Japan may mga national day sila. Ang June 7 ang napilian na national day sa Pilipinas. So magapresentar kita unagin, no. We would be the first to perform at 10 o'clock in the morning dito man mismo sa
National Hall nila. Mag-perform kita. Then pagkatapos, mga alas 10, alas 4, ng hapon, kita man mag-representar sa Pilipinas sa atong nga parada. So, samtang nag-preparar ang contingent sa Cultural Center of the Philippines sa National Hall para sa hapon na performance, kita lang ang mag-presentar no, sa parada around the ring sa atong World Expo sa Osaka, Japan. Pag-uupdan kita sa mga opisyalis ng TPB or ang Tourism Promotions Board. So we're very happy no, nga sa unang adlaw, June 7, magka-perform kita twice. Sa mga madasun na adlaw, may mga performances kita sa East Pop-Up Stage. And then sa June 12, Independence Day, may duwa kita ka mga performances also sa East Pop-Up Stage. Yes. Sir, considering nga ang Dinagyang Festival diri sa ato no, mga may props dinagkuan na mga props no, damo mga drummers, but considering limited no ang numbers naton nga ipadala dira sa Osaka, Japan, ano ang mga performance naton, Sir Eric? So, kita, gina-inspire kita sa tema sa atong World Expo na natuhay sa kinabuhi, no? So, ginapamangkot ang mga delegasyon, ano ang ilang vision about life and the future of life in the world, no? So, and at the same time, ang atong Philippine Pavilion, nag-presentar man sa hablon, no? Yes. Not only hablon, but the weaving tradition in the Philippines. So, ang atong konsepto sinabol nga kinabuhi, no? And ang atong ipresentar amo ang mga elemento sa kabuhi, earth, wind, fire, and air, no? And water, no? So ini siya nagasimbolo sa mga elemento sa kinabuhi nga atong ginahabol or ang atong kinaweave para maging sustainable ang atong kabuhi, no? So for this presentation, dalon lang naton mga props and costumes naton and drums as well. Ina mismo halos siguro 20 kabilo ng mga balikbayan boxes, no, all in all. Ang atong dalon sila aside from the luggage, the personal luggage of the contingent. So madako na mismo, and of course it's going to be a challenge over at immigration, but hopefully no, everything will be smooth. By next week mag-impake ng atong tribo pagadto sa Osaka. Would that mean, Sir Eric, no, nga ang aton nga mga performers no from tribo paghidait ang naka-secure naman sang ilang nga mga documents like passports for their flight no sa Osaka, Japan? We're very happy that with the help of TPB and of course the city government and IFFI, kompleto na aton nga mga passports, visa, kag ticket, no? Pagadto sa Osaka, Japan. Yes. Sir Eric, ano kadako nga dungog no for us Dinagyang Festival nga maka-perform sa Osaka, Japan? Una, ang World Expo only happens every 5 years. And we're very happy nga sa ini nga tuig, no, na imbitar ang Iloilo Dinagyang Festival. Isa kita sa duwa ka festivals nga gin-imbitar outside of the Cultural Center of the Philippines. So tatlo lang basically ka contingents ang mga-representar dito sa Osaka, Japan. So we're very happy, we're very proud na among the artists, bala naman naton ang mga artists sa Pilipinas, no, mga sikat yun sila, maayo magpasuday sa kalibutan, kita gid ang pili nga magrepresentar sa Pilipinas dito, no, sa Osaka, Japan. So every 5 years, and not every 5 years, Dinagyang Festival or a festival is invited. But this time, we are invited and we're happy that we're able to represent the country. So dako nga dugong para sa syudad sang Iloilo. Sir Eric, first time ba ini no nga maka-participate ang Dinagyang Festival sa isa ka World Expo? Sa nabalaan ko, ang aton nga Dinagyang Festival nagapartisipar man kay sa pagbati ko sa kay Jerlyn Francisco nga mix aton nga choreographer, no, naka-join man siya sang upod pa siya sa Dagyao sa Iloilo National High School nga nag-perform man sa aton one of the festivals. I think it was in Portugal, na World Expo ang iyang participation. Yes. But under IFFI, of course, since bago ang aton nga foundation, this is the first. Yes. Sir Eric, how about sa ato naman no nga Philippine Independence Day walk astro no? Ano ang mangin performance sa aton man nga tribo no? Kag di na kita sa preparations naton kiti do gulpihada ini nga invitation, di na kita sa preparations. Gulpihada nga invitation kay initially wala makita tani, no?
nga magparticipar gid sa Independence Day o galing sa pag-review sa organizers nga NHCP nila hala if this is the best festivals of the country competing nga wala diri ang dinagyan. So since Iloilo was already represented, so at any rate, no, a letter was sent to Mayor Jenny Treñas, and nakita man ni Mayor Jenny Treñas nga dako nga dungog, no, para sa siyudad sa Iloilo nga mag-representar man kita sa best festivals. After all, we're an 8-time Aliwan champion. No? So, dako ka pressure, but at the same time, ang pagbaton sa atong tribo grasya ini, so kin-accept naton. So, maski gamay lang ang atong tinion sa pag-participar, but since, sang January lang natapos ang atong festival, ara pa naman ang mga props, no? And ready to participate kid ang 4th Pedro National High School, kag ang Tribo Panay. So, ready na sila. So, atong nga konsepto, amo ang nagasentro, no? Sa pagtuo, kag sa kahilwayan. Nagapati kita nga ang pagtuo, kahilwayan. So, amo na ang mga duha ka tema nga ang pangan nila. May mga bago sila mga props, may mga bago sila sets and costumes naman, no? Nga wala nato nakita during the Iloilo Dinagyang Festival. Pero simple, sikreto lang inaasumo para lantaw naton sila. No? From what I understand also, basit may pasundayag balabwa sa flag ceremony ang aton na duwa katribo. So i-finalize yun ang schedule ng IFFI. But of course, we're praying for both contingents in Masaka and Manila. So prepared na sila as preparation goes. We're very happy as far as the Manila contingent is concerned. Hindi lamang banay, no, ang mag-participate, kundi may mga nag-volunteer man na mga warriors and drummers and musicians, no, na mag-join sa ating Tribo Panay. So one Panay kita, sa ating competition sa Manila. Wow, na namin kini partner kiti hindi concentrated lang sa mga warriors sa Panay. So open kili nino ang ining mangin representation nato dito no sa Manila. So ano matabo Sir Eric no? One day lang ini siya nga participation naton or may mga side events? As far as Manila is concerned, isa lang kaadlaw, no, mag-sentro ini sa Luneta. From mga performance spaces, no, dito man sa CCP. So parehas lang maninis ang Aliwan, ang atong partisipasyon. In fact, sa Aliwan, gani na ga-open man sila sa mga the best of the best dancers, no, warriors and musicians na magka-participate. Kaya nag-happy makita, no, sa kay Sir Tata, ang atong choreographer, nga open man siya sa pagpartisipar sa gusto na mag-compete in behalf of Iloilo City and Panay. So while one day lang siya, pero days before, ara na sila, may mga rehearsals, may mga blocking na sila. All throughout the competition, may mga various stages, including street dances, na ila paghihiwaton, no, dito sa Manila. Yes. Sir, may kinaiba-ibalain no sa participation natin sa Aliwan kag sa Philippine Independence Day? So, una, ang Aliwan kag ang Independence Day, they are two separate events. Independence Day Parade naman happens every June 12, no? Independence Day. Pero subong lang na panumdum sa NHCP nga, aside from the floats, i-include man ang aton nga mga festivals. But from what I also heard, may mga organizers man from Aliwan that is assisting NHCP, considering na ang Aliwan, the expertise na nila, no? Ang performances dito sa Manila. So pagabulig ang mga staff from Aliwan para sa aton events sa Independence Day. Na-mention mo, sir, no, yung float sa pagparada sa Philippine Independence Day celebration. Mangin kabahin ba ang Iloilo City and ang Dinagyang Festival sa floats parade naton? Ang IFFI bala no mag-prepare sang float for the Philippine Independence Day celebration, Sir Eric? Sa aton press conference, kinbalita ni Direk Elbert, ang mga floats usually depict moments of historical significance, especially related to independence, no? So ang sa aton, I think, will be kahilwayan coming from Santa Barbara. So wala kita sa float na kinaasikaso, pero so sa atong mga props do sobra pa sa float, no? Ang ang katakoon. So nakalanta na makita sa rehearsals nila. So ready gid sila, no, nga magdala, no, sa performance. Float man ato nga. Pero ang set na
Sir Eric, guys, since nga ang celebration will be on June 12 na, no, 2025, saan mahalin sa Iloilo nga ito nga Tribo Panay, no, para magpasakop sa Philippine Independence Day celebration? Definitely, siguro may mga advance parties for 4 days, 3 days before, no? But of course, nalantawan natin ng logistics kasi the more days that we spend there, with 300 members ang atong contingent, magulugasto siya gamay, no? So may mga advance parties and then siguro 2 days before ara nakikita, ay definitely may mga blocking pa sa the day before. Yes. And siguro, Sir Eric, no, lastly, no, ang invitation nimo sa mga kauturan nato, no, nga makalantaw sa performance man sa ato nga duwa ka trains, basi may ara kita pwede ma-stream dira nga online, din sila pwede makalantaw. We are not yet final with regards to the streaming platforms, especially sa Osaka, Japan, no? But I'm pretty sure dito siguro sa aton Manila nga performance, may pwedeng sila na mas stream, no, sa official pages ng NHCP or sa Philippine government man. Siguro follow up natin sa mga sunod na mga inadlaw. We don't have yet permission to stream live coming from Osaka, Japan. But as an invitation, no, to everybody, if you are in Osaka, Japan, please see us, no, sa aton na performance, especially sa sa June 7, no? A few days na lang, makita na natin ang atong performance sa Osaka. Ala kami dito alas 10 kag alas 3 sa hapon. So if you're around Osaka and if you want to go to the expo, supporta rin natin ang atong Tribo Pagidait sa Osaka, Japan for the World Expo. Kag of course, if you're in Manila naman for Independence Day, tanan kita, no, mag-cheer para sa contingent sa Iloilo City kag sa Iloilo, no, sa Tultugan Festival, sa kag sa Iloilo din nagyang festival sa Iloilo City for Independence Day, for Independence Day Parade. So, support na lang natin, one panay kita patungo sa pagidait, no? Yes. With this, Sir Eric, madamo gid salamat, no, sa time nga ginhatag mo diri sa amon sa Radyo Pilipinas. Although nga Sunday subong partner, no, and Sir Eric, you gave us your time, no, instead nga makapahuway ikaw tani, but ginkaamo gid kami sa nga tiempo diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. With this, Sir Eric, madamo nga salamat kag saliwat maayong aga sa imo. Maayong aga, Radyo Pilipinas. Thank you. Yun, arigato. Arigato, Sir Eric. O, diba? Nag-practice na siguro nga ito yung mga performers man, no? Sa mga, kahit mga gagmay lang ng mga Japanese words nga pwede nila magamit, no? Sa samtang ara sila sa Osaka, Japan. Yun. Ako yung partner, no, excited ako sa ila, no? Pagbati ko to nga, ready na ang visa and ang passport, partner, kag ang mga accommodation, do sa pala, no, nga i-represent kita diri sa Dinagyang Festival. Makita mga biyano sa aton nga makauturan, no, hindi lang sa mga taga-Japan, but others, pag ito nga mga turista nga nagabisita man dira subong sa Japan, kung ano, no, ang ginapabugal naton nga Dinagyang Festival. Yes. Wala pa man ang event, but congratulations and thank you very much, no, for waving the flags ng Pilipinas sa international event kaangay sang World Expo 2025 dira sa Osaka, Japan. Yes. And of course, excited kita, no, sa maging performance partner sa Tribo Panay. Last year sila ni sa atong aliwan. So, habang ganin nila partner, no, wala man sila naghaum-haum. Kaya first runner-up sila. Nila hindi sila maka-perform, makabalik sa Manila para sa isa ka pa-indis-indis. But blessing according sa ilan, no, ang ini nga sila ang mag-represent sa Dinagyang Festival sa another naman nga national event. Yung kapalindog balay ibo natin partner. Kiti, duha ka tribo ang ipadala nato, no, sa adlaw sa kahilwayan sa Pilipinas. Yes, one panay para or padulong sa pagkidait silinggani, no, ni Sir Eric de Vinagracia. So again, congratulations sa Tribo Pagkidait and sa Tribo Panay, no, sa pag-represent or sa inyong courage, no, nga i-represent ang Dinagyang Festival sa international stage and also sa aton nga local national stage. Yes, kag may isa pa pala abuton sa New Zealand. Correct. Para pagid ipagandaan pagid, no, sa Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Again,
thank you man no sa IFFI and Iloilo City Government nga naghatag sang ilang tiyempo, resources no agud nga may mapadala kita. Yes. Kay kinahanglan man nga sang representation partner. Ikinahanglan man nato ipatsundayag Yes. sa mga turista, mga bisita no ang katahom sang Dinagyang Festival. Yes, ang baga ni partner no, makita mo na liwat ang kwarta, pero ang tion, ang oportunidad right there and then madula ina siya. So that's why nga gin-grab man no, although nga ang ining Philippine Independence Day celebration nato nga performance no ulihi partner no, or it came as a surprise sa aton mga Dinagyang Festival, but upon no seeing sang invitation nag-yes gid no ang city government kag ang aton man nga IFFI kiti gusto nila mapakita no ang Dinagyang Festival. Pag syempre excited man kita sa maasin sa tutugan. Tutugan Festival, mga kabiyanan. We're very excited for that. And syempre, may hopefully no may Yes. kumbaga may comeback float ang Iloilo Provincial Government kay kumadumduman no ang float sa Iloilo Provincial Government ginpasundayag no sa Philippine Independence Day celebrations ang nagligad nga tuig. Yes. So we're looking forward also sa mangin float no kag mangin parada sa Iloilo Provincial Government sa Luneta no for the Philippine Independence Day. Yes, do malupad ikaw partner sa June 12 para lang no nga maglantaw diri no. Excited kita no. Tanan, no nga mga Ilonggos actually once nga may aliwan partner no makita Yes. naton nga nagapadulong sa venue ang mga Ilonggos para makalantaw sa Dinagyang Festival, especially those no nga hindi makapauli sa Yes. tiyon sa January no for the Dinagyang Festival. So didto na lang sila nagalantaw, but subong nga Philippine Independence Day celebration, for sure no may mga Yes. Ilonggos sa giyapon kita dira sa Metro Manila nga magalantaw, magasaksi personal sa mangin performance sa Dinagyang Festival. Yes, wala man kamo diri nakapauli sa January pero gindala dalon dira mga biyan sa inyo na sa Luneta ang atong nga Dinagyang Festival, and of course sa mga OFW na the same sa may Osaka, Japan partner. Yes. May mga Ilonggos kita no nga nagatrabaho or naga-reside na no sa Japan, pwede sila no nga magpadulong sa Osaka kag magsaksi sa Dinagyang Festival sa Yes. Iloilo. Yes, basi makapa-Disneyland tani ang mga warrior natin partner, pero pati ko do layo ko no mo kay so that's why nga basi after no sa aton mga performance maka-time sila na maka-explore no kay deserve nila ini partner. Pila ka bulan nga preparasyon no for Ay, Dinagyang. kalin sa January partner, wala na sila nagpahuway sa preparation, no? Kumbaga, nag-rest lang sila kadali kay makapoy man ang Yes. magpasundayag sa Dinagyang Festival. But of course, kay may mga international events nga nakalinya para sa Yes. tribo paghidait. So for sure, no, nagasigi-sigi man no ang ilang preparation for the two international events. Yes. Pa-explore anay antes magbalik pagka June 16. Balik klase na kita mga biyan. So ready na kamo sa aton mga school year 2025 to 2026 no kabay pa masako na ang downtown area naton partner no sa Baclanay. Mga notebook, mga uniform, bags, ang sapatos. Yes, although na hindi man required Hindi nga bag-o tanan mga abyan no. Pero kiti may mga ginigana kita nga gusto Manila no nga mangin komportable. Pares kay Sir Belmore, gusto ya ang kabataan ang eskwela bag-o ang tanan partner. Correct. So nag-aisip na rin siya san upo mabakal sapatos, bag man. Correct. Kag syempre sa mga malls naton nga mga dalaguan diri sa syudad sa Iloilo partner, nangin buta man no bangod nga ang mga moms naton, mga nanay, mga ginikanan ang masako naman sa pagbakal dito sa mga school supplies sang ilang nga mga estudyante. Yes, kaga mga brigada naton yung preparations partner, brigada eskwela sa mga schools naton no bantayan ina mga abyan no mangin masako na para sa aton man nga enrollment sa brigada eskwela no preparations naton no bantayan man mga abyan no ang coverage nato diri sa Radyo Pilipinas Iloilo partner no ang paghiwat no sa mga tuhay nga mga aktibidad leading no sa opening of classes naton for school year 2025 to 2026. Yes. Ang reminder, by the way ha, sa Iloilo Provincial Health Office, sa mga bulutuan naton and sa mga komunidad naton diri sa probinsya sang Iloilo, no, nga
ipadayon, di sige-sige ang clean up drive no para kontra lamok no kay kung wala sang lamok, wala sang dengue mga kaabyanan. Hindi kumbaga amidst ini mga kaabyanan no sang rising kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo, especially subong nagapalapit no or approaching kita sa tig-ululan diri sa pungsod Pilipinas. Yes, and of course no ang mga health precautions naton partner no sa monkeypox. Although mga abyan no nga tiging balita nga recovered na ang aton no nga patient for this year no sa Iloilo province, but still no ang aton nga Provincial Health Office padayon sa pagpahanumdum partner no mag-ubo, magpangachi, magpanabon sa inyo baba kag ilong no para hindi kita makaperwisyo sa kaangay nato no or sa mga kautulan nato, especially those nga may mga masakit na daan. Yes, actually 3 M's na partner ilang nga gina-campaign no. Manghinaw kung maghugas ang kamot, magsuksok sang mask, kag magdistansya. Kaya di amo ni ang mga minimum health standard nga ginapatuman naton sa tong time pa no sa COVID-19 kag ipadayon ini no subong nga may ara sang threat no sang monkeypox. Hindi lang sa probinsya but also sa syudad sang Iloilo. Yes, wala sang dapat nga ikabalaka partner no kung dapat no mangina vigilante kita no. So magpangamat kita mga abyan no kung wala man sa mga importante no nga kadagtuan no, avoid gid ang mga crowded places no kag make sure nga tinagasunod kita sa sining 3 M's no sang aton man nga Iloilo Provincial Health Office. Partner, oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:49 sa aga sa aton nga pagbalik mga abyan no, makaupo na naton ang Transcend. Ibaluon naton mga abyan no ang mga palaabuton naton partner nga activities no sang isa ka grupo diri man sa Panay chapter no para nga ipasangkad pag naton ang aton nga kampanya kontra pagpanigarilyo. Ibaluon naton mga abyan no ang natuloy sa Respiratory Care Practitioners of the Philippines Panay chapter. Sanay sino ini sila no, pila ka mga miyembro ang ari subong sa ato no sa Panay chapter kag pagid no ang mga future nila man nga mga outreach program hibaluon naton ina mga biyan sa pagbalik sa programa ang rehiyon karon. Sa Philippine Economic Briefing, inilahad ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na unti-unti nang nakakabangon ang ekonomiya ng Pilipinas sa epekto ng pandemya. The country is on its way to a strong recovery from the pandemic and a robust, broad-based growth in the next 6 years. Kanya rin inilatag ang nakikitang solusyon sa inflation at kahirapan sa bansa. We will focus on agriculture as a strong driver for growth. An efficient and modern agriculture sector will ensure food security for all and reduce poverty incidence. Sa huli, kanyang ibinida ang mga hakbang upang masiguro ang pagbangon at ikabubuti ng buhay ng bawat Pilipino. My government will swing the doors even wider for high-value investments from both the domestic and international business communities. More investments mean higher economic activity and more quality jobs, and then a better life for Filipinos. Pangulong Romualdez Marcos Jr. sa 77th United Nations General Assembly. Sa Radyo Pilipinas, special coverage. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pampabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor kasi healthy nanay, ganda buhay. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Mga kababayan, narito na ang mabuting balita. Magtatayo dito sa atin ang mga pabrika. Ang mga walang hanap buhay ay magkakaroon ng hanap buhay. Ito ay patunay ng pagunlad ng ating bayan.
Makaraan ng 5 taon, Mga kabarangay! Marami nang nagkakasakit dito sa atin dahil sa usok galing sa pabrika. Dahil sa puti ng ilog, nagkakamatay ng mga isda, talangga, suso. Hindi na natin magamit ang ilog sa ating mga patubig. ang pag-unlad ay hindi dapat sumira sa kalikasan. Sa halip, ang pag-unlad ay dapat magpayaman sa mga likas na pinagkukunan at hanap buhay ng nakararaming tao. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Tax Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena, at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA, at ng himpilang ito. Ang sumitsik ay pang-mang-mang, ang sumipol ay pang-bunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakawan? Panggatong bitoy. Mabuti ang bakawan, maningas pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo. Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki, at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. Bakit sa kabilang barangay, ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nahuhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw, parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. Bitan! Lagot! Ayan na si Lolo. Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable 9:57. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. 3 buwang closed fishing season sa Davao Gulf ipinatupad na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Ang detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Simula na ang taunang close fishing season sa Davao Gulf mula Hunyo hanggang Agosto ngayong taon. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sa loob ng 3 buwan, mahigpit na ipinagbabawal ang panghuhuli ng maliliit na pelagic fish species gamit ang bag nets, ring nets at fine mesh nets. Nilalayo nito na mapanatili ang sapat na dami ng mga isda sa karagatan at mabigyan ng sapat na panahon ang pag-itlog at pagbabarami ng mga isda. Kabilang sa mga isdang ito ang karamalyas, hasa-hasa, anduhaw, alumahan, galunggong, moro-moro, oborot at matambaka. Ayon sa BIFAR, sakop ng Davao Gulf ang karagatan ng Don Marcelino sa Davao Occidental hanggang sa karagatan ng Governor Eleroso sa Davao Oriental. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ibang balita, inihayag ng isang opisyal ng Department of Justice na hindi mabibigyan ng espesyal na pagtrato si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. Noong nakaraang linggo, inaresto ng otoridad si Teves sa bansang Timor-Leste at agad itong ibinalik sa Pilipinas. Sinabi ni Justice Undersecretary Raul Vasquez na nakakulong si Teves sa detention facility ng National Bureau of Investigation sa Bureau of Corrections of UCOR compound sa Muntinlupa. Ito'y habang hinihintay ang desisyon ng korte kung saan siya ikukulong. Nahaharap ang dating mambabatas sa maraming kasong kriminal kabilang ang high-profile na pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Ruel Digamo noong 2023 at iba pang kaso ng pagpatay noong 2019. Pinuri ni Vasquez ang pagtutulungan ng Timor-Leste at Pilipinas sa tuluyang pagde-deport sa dating mambabatas. Una nang inihayag ng pamahalaan ng Timor-Leste na nagpasya silang i-deport at ipagbawal si Teves sa loob ng 10 taon. Ito'y dahil itinuturing ang kanyang presensya na banta sa pambansang seguridad at interes at nagbibigay ng problema o disruptive factor sa bilateral na relasyon nito sa Pilipinas. Sa ibang balita, 5 karagdagang ruta sa Pangasinan inaprubahan ng Department of Transportation. Mula sa Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Mildred Coquia. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Aprobado na ng Department of Transportation ang 5 karagdagang ruta na isinumite ng One Pangasinan Transport Federation para sa lalawigan. Batay sa Local Public Transport Route Plan ng probinsya, kaunting dokumento na lamang ang kailangang ayusin mula sa huling konsultasyon upang ganap na maisama ang mga bagong ruta na binubuo ng Old and New de Venecia Highway, Urdaneta to Manawag, Urdaneta to Binalonan to Tayug, at Downtown to Bayambang. Ayon kay One Pangasinan Transport Federation Chairman Bernard Tuliao, dumaan sa masusing paghahanda ang mga transport groups sa pagbuo ng mga kinakailangang dokumento bago ito isinumite sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa pagsusuri at pinal na pag-aproba ng DOTR. Sa kasalukuyan, inaasahan ding madaragdagan pa mga ruta sa Dagupan City upang mas mapabuti ang daloy ng biyahe sa mga pampasaherong sasakyan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan. Mataas na literacy rate sa Cordillera, layong pahusayin pa. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Hangad ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na masustine at mapahusay pa mga akbangin sa mga programang pang-edukasyon sa layuning mapanatili ang mataas na antas ng literacy rate sa rehiyon Cordillera. Sa paglalahad ng Philippine Statistics Authority Cordillera sa 2024 Functional Literacy Education and Mass Media Survey o FLENS Regional Dissemination Forum, lumabas na noong 2024 siya mula sa 10 individual o 5 taong gulang pataas sa rehiyon ay basic literate habang 8 mula sa 10 ay functional literate. Batay sa resulta ng 2024 FLENS na kamit ng rehiyon Cordillera, ang 92.7% basic literacy rate ang ikalawa sa bansa, habang pinakamataas naman sa functional literacy rate sa 81.2%.
Sa mensahe ni PSA CAR Regional Director Villafe Alibuyog sa pamamagitan ng FLEMS Data Dissemination Forum, layon nilang lumawak pa ang kamulatan ng mga mamamayan sa estado ng lokal na edukasyon, maging ang implikasyon nito sa pagpapaunlad sa mga strategic plans sa education sector sa rehiyon Cordillera. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, 2:02 sa aga. Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa ang Rehiyon karon, kaupod si Maria Grace Eranyata. Pag syempre ang aton nga bisita kada first Sunday of the month, si Sir Jeyos Padilla. Sir Jeyos, good morning sa iwan. Welcome back. Good morning, Ma'am Marian. Yes, I'm back. Excited nga ako sa mga adlaw, Sir Jeyos, no? Kay tini another naman kita nga topiko nga pag-istoryahan sa aton nga pagpangalagad. No, ano ang mangin sentro, Sir Jeyos, no, sang aton nga diskusyon, no, para sa aton nga mga tagpalamati. Good morning, Luwato, sa tanan. So, ang aton focus subong sini nga bulan aton gina-celebrar ang No Smoking Month. Yun. So, last month we celebrate World No Tobacco Day, Yes, May 31. So, subong naman No Smoking Month. So, ini pahanumdog gid sa tanan. Yes. Pag pamati gid sa inyo para ni sa kaayuhan sang gid sang tanan. Yes, as long as may nagapanigarilyo pagidira, Sir Jeyos, no, may nagka-vape pagidira. Yes. Kita diri no sa Radyo Pilipinas Iloilo kag sa Smoke and Vape Free Network, no, hindi kita maguntat mga abyan, no, sa pagkampanya, no, kay tibalaan nato ng epekto sini sa kabuhi sang isa ka tawo, no, and at the same time no, sa pamilya, Sir Jeyos, no, kung may ara kita sa mga nagapanigarilyo pa sa gihapon naga-vape sa sulod sang aton panimalay. So, Sir Jeyos, no, basi pwede mo ma-introduce ang aton nga bisita sa mga adlaw sang Domingo, no. I'm sure, no, ari na sila sa aton man nga Zoom, but makaupod nato sa mga Sunday. Okay, so ang aton subong makaupod sini nga Domingo, ini very supportive gini sila nga grupo, no, diri sa Western Visayas, no. Una si Ma'am Michelle Marth Alejandria, respiratory therapist and president of the Association of the Respiratory Care Practitioners of the Philippines, Panay Chapter, and Ma'am Precious Diamante, also League of Speakers ng ARCPP Western Visayas. Good morning, Yeah. Guapa. Yes, I believe na sa atong Zoom, Sunday Ma'am Precious and si Ma'am Michelle. So, sa dili lang madugay mga abyan, no, hibaluon nato, no, ano bala ining Association of Respiratory Care Practitioners of the Philippines Panay Chapter, no, ano na sila kadugay, no, kag pila na kabilog ang ilang nga mga miyembro. So, I believe ari na sa aton nga Zoom ang aton man nga bisita. Good morning nga. Ayun, si Ma'am Michelle ang aton nga una nga kaupo diri sa aton nga Zoom. With me is Precious Ira. I don't know if she's already online. Yes. Sige, Ma'am Michelle, Katie, ikaw ano yung ari diri subong nga kaupod naton, no? Pwede mo pala ma-introduce, no, sa amon nga mga tagpalamati, no? Ano pala ining Association of Respiratory Care Practitioners of the Philippines Panay Chapter, no? Pila ka mo kabilog, Ma'am Michelle, no, nga mga members sang siniman nga organization naton. So, bali, the Association of Respiratory Care Practitioners Philippines Incorporated, national ini siya nga organization. Mm-hmm. So, Western Visayas is just a part of it. So, chapter kami. We're around 180 plus already on this chapter. So, we also have the Negros Island region with us. Kami is a non-profit organization. So, IPO organization, the only respiratory therapy organization that is recognized by PRC. We do, since non-profit organization kami, ang amon ginaopera is mostly voluntary. So, maskin hospital-based kami or sa academe,
we do advocacy and public health campaigns, especially together with ICAS. So previous naman nga paupod si Sir Jayus, no? Ay, di siya sa atong subong. Yes. So, so we do advocacy campaigns like anti-smoking and anti-vaping. Tapos we also do develop professional, we also have the professional development of our members. So with the demands of the ICAS or the city government regarding the mag-speaker kami regarding the ill effects of smoking. So we built a specialized team na ginatawag namon nga League of Speakers para matigayon ang amon ng mga partnerships para maka-create kami awareness sa mga pumuluyo. Yes. And subong Ma'am Michelle, ikaw ang presidente naton sa Sinima nga Association. Ano na ikaw kadugay nga president man sang association? So, I was president year 2023. So, last term ko na dapat this year. And we're going to have re-election siguro by November. So, hopefully, tayo yun ang amon nga coordinate, pag-partner, pag-collaborate sa kinalain-laing NGOs just to promote this no smoking and anti-vaping na campaign sa. Yes, and I believe ari na si Ma'am Precious sa aton man nga Zoom. Yes. Hello Ma'am Precious, ang iwanay nga pagpanamyaw sa aton nga mga tagpalamati. Naka-off guro ang microphone ni Ma'am Precious. Good morning, everyone. Good morning. Yes. So, sige, Sir Jayos, basta may ara ikinaw nga question, ma'am, kanday sa ato nga mga bisita. Hi, Ma'am Michelle, Ma'am Precious. So nagigad lang kita ay. So, ari naman kita subo. Actually, kita on the spot ko lang ni sila kay me. So, game ni sila ya. Okay, no? So, subo nga June, Ma'am Michelle, Ma'am Precious, may kita-celebrate kita nga No Smoking Month. No? So, nga importante ang ining advocacy sa subo nga adlaw. Ma'am Michelle. So No Smoking Month is not just about stopping sang panigarilyo, but promotion sang health. Ginaprotekta man ini, especially ang mga vulnerable, no? Ang mga bata kag ang mga tigulang, especially sa mga non-smokers. So ang No Smoking Month ini is just creating a sustainable future na maging smoke-free na kita. Hopefully, kay tungod niya siyempre damo ini ill effects sa atong lawas as well. Yes. And mapagani naton Sir Jayos, no, ang kung sige-sige naton ininno nga ginakampanya, no, somehow basi kada adlaw may ara kita maingganyo diri, no, nga smoker nga makautat sa pagkikirilyo. So as long as sige-sige ang aton nga campaign, no, sige-sige ang pag-advocate naton, no, untaton ang pagpanigarilyo, may ara gid kita dira iya nga mahaylo, no, nga mga kauturan naton nga pagpanigarilyo. At least Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kag makakwit. Yes. Kay Sir Jules, di ba, ang tobacco industry, ang tobacco itself is the only legal product na ga-kill half of its consumers, di ba? Yes. And you've mentioned, Ma'am Michelle, kainan, no, isa sa mga gina-provide sang ato nga association, no, ang pag-speak, no, every time gina-invite kita sang city government, sang ICAS, and si Ma'am Precious, no, ang nakabutang diri isa sa mga League of Speakers naton, si Ma'am Precious, yes. So ano bala, Ma'am Precious, no, ang pila, no, sa mga common naton nga mga respiratory illnesses, no, nga cause or worsen o ginapalala pagid sa pagpanigarilyo, anong epekto sini sa aton nga lawas? Actually, ma'am, okay ako, Mike? Yes. Loud, good, ma'am, and clear. Actually, isa na sa mga gina-include naman nga topics during lectures, ang prevailing or ang mga sakit na epekto sa pagpanigarilyo, namely, commonly, na magpambal ka masakit, isa gina sa gapsulod sa pinsay namon. COPD, isa na siya sa mga masakit niya, hindi siya pala commonly nga kakabalaan sa kadamaan. Commonly, diri sa damo-damo sa mga COPD-er nga mga pasyente naton, pero underdiagnosed sila, wala sila kabalugili nga may COPD sila. Tapos kung ano ba lang rason kung nga nagka-COPD sila. Another pagid, aside from COPD, asthma. And ang pinaka is lung cancer, ibalan pa man.
nga ang pagpanigarilyo damo. And isa sa mga triggering factors nga agaworsen pagid ang kondisyon sa isa ka tawo. Ang mahambal ko, ako yung personally mahambal ko nga side effects ng smoking or ill effect gid nga harm sa lawas is COPD, asthma, or cancer. Pwede nga isa, pwede dua, pwede tatlo. Pero damo pa gid aside from that, pero ano siyang pinaka-common gid nga ang ma-share ko sa inyo. Yes. Hearing this, Sir Jayus, no, ang asthma, ang cancer, no, kung paminsaro nato, no, ang ini nga mga masakit, no, ara dira naga-exist ina because of our mga pagpanigarilyo, no, sila inino ang mga epekto sa pagpanigarilyo naton. And lantawan mo lang, Sir Jayus, na ikaw, personally, kung hindi ikaw makulbaan, I don't know kung ano yung imo nga balatsago, no? Mapatian ining maka-cancer ikaw, magka-asthma ikaw, di wala ka na yung nakulbaan. Ako yung nakulbaan, ako personally, Sir Jayus, nga magkaamo sini. Kaya iba nabi maghambal sila, iban nga mga smoker, masiling kita nga at nagka-cancer ka tungod sa imo sigarilyo. Iban kina-deny pa, iban ay hindi alain yan kay tungod nga sa pero dila agad siya gahalin. Dila agad siya gahalin tungod sa smoking, sa drinking, pagsabayon, di ba? So mas iban todo deny nga wala ko no epekto ang sigarilyo. Hasta ako no subong buhi pa sila. Sige wala ko ang epekto galing. Yes. So, matigulang. Doon ko si Jayus, no? Sa elementary ako or high school ako, first ko nakita ining may ara kita ginapaskil sang una, no? Nga epekto halin sa ulo asa sa tiil. Tobacco body. Makita ko na si Jayus. Nagapalinidog akong balahibo. Kinakulbaan ako. So, I think, no, sa mga kautura natin, no, kamay pa nga kung makita inyo, no, kamay pa nga makaparehos, mga kamusining nga may fear, kumbaga, sa inyo. Oo, syempre makulbaan kagid lang ikiti iban nga daan mga very vulnerable gid sa mga sakit. Tapos gapanigarilyo pa sila ti na lang gwa mo galing sa ulihi. Tapos iban subong may case kita sa MPAX. Kulbaan sila sa MPAX. Pero wala sila nakulbaan sa smoking kag sa vaping. Amo gid ni ginhambal kahapon sa press conference ni Secretary Herbosa. Kulbaan ka mo sa MPAX pero wala ka mo nakulbaan sa vaping kag smoking. Nga mas grabe pa gid ang epekto once makakuha ka ng sakit halin sa vaping kag sa smoking. And we have first case of death, no, due to EVALI or associated siya sa paggamit sang vape. 22 years old. Yes. So, sige. Yes. Ma'am Michelle and Ma'am Precious, no, sa inyong organization, every time na gina-introduce ninyo ini, every time na naga-campaign kita, every time na naga-speak kita dira no sa aton nga community, kamusta no ang pagbaton man sang aton nga makautura, nagapamati gid man bala ini sila every time nga may or nagahambal ka mo no, kamusta ang ila right after sang talk ninyo, kamusta ang ila man nga pagbaton no sang sini nga mga ginapang tudlo ninyo sa ila? Actually, ma'am, ang mga ga-arrange na siya halin sa mga tigulang, from office workers to college students, even students, and even during lectures, ang mga gagmay nga kabataan, very attentive, very active during lectures, and alam mo na isa sa mga na-notice namon during lectures, bala nga they're willing to learn and to know about ang gina-discuss naton, ang topic naton, and damo sila after mga lectures nila. Kami na ginaobra nga daw question and answer portion. If they have further questions or clarifications, we also debunk myths about smoking and vaping. And so far, very good yun ang ilang response about our campaign together with ICAS, with no smoking, not just the elementary, even the high school students, college, and workers. Very good kid. And hopefully nga may na-share kag may na-impart man kami sa amon nga lecture sa ila na magpulis sa balay. It's about educating Abby and sharing what you know to the community para mag-improve magin. Yes. Okay, so may share ako. Kay last month nag-resource person ako sa isa ka iyakap activities ng DOH. Ang participants namon mga taga DepEd, mga school nurse. So mayroon dito nga during isang lecture nag-lecture ng isa ka resource person about vaping, devices, flavors. Wala siya yung idea. So abi niya, ang share niya, ang iya bata, pirmi nag-vape sa sulod balay. Nga abi niya,
Wala lang, paaso-aso lang. Kinahamot. Mahamot ang flavor. May mga strawberry. So, sabi niya, okay lang. So, dito yan na-find out nga during sa lecture, ay, amo na gali ang epekto sa kagamo na galing itsura sa vape, ang electronic cigarette. So, may amo na nga hindi kita mag-untat sa kampanya. Yes. Kaya sa sige ng kampanya, may ma-change kita na sa mga ilang mga misconception about vaping and smoking. Ay, gabi kita. Iban, wala idea kung anong itsura sa vaping. So, Ma'am Mitch, paano bala ining second-hand smoke maka-affect sa mga non-smokers? Especially sa mga kabataan naton, kag mga elderly? Yes. Actually, ang second-hand smoke, kumamba sila maskin second-hand, third-hand smoke, di abin, no? Wala sang safe level of exposure. So, ang children kag elderly, mostly sini, amuni ang nakaapektuhan gid tungod nga weak ng ila immune system. So, ang protecting them would be the key behind sa no smoking advocacy naton para nga ipadayon ta ini nga i-push kay balan mo maskin second hand smoke ka lang or third hand smoke ang maimo masimhutan may ara gihapon may ill effects tag mas delikado gani ini siya compared sa primary na smoker. May ara gani kami nga video gina-play during bala presentation nga si Mr. Kadungon nga napatay ang iya asawa due to second hand smoke. So nauna pa ang asawa niya patay compared sa iya. Yes. Na primary smoker. Yes, amo ni hambal naton kay ina Sir Julius no and mga ma'am no nga kung nagapanigarilyo ikaw hindi lang imo kaugalingon ang imo ginahalitan kundi ang mga upod mo sa panimana. Ang mga tao nga imo dira nga matawi mo nga mga agyan kiti nagapabilin ini Sir Julius ang baho sa nga aton nga sigarilyo sa ila nga lawas no kag grabe ang epekto and masubuin na ma'am ha ining gin-share man ninyo no kag ang video nga gin-share ninyo nga una pa yapatay ang iya nga asawa kaysa sa iya nga siya mismo ang user. Okay, pila sa second hand smoke, pila bala ka porsyento sang aso ang mahaklo sa non-smoker? 70%. Di 30% lang yung mahaklo sang smoker. Kiti mas mauna gid man niya effect dito sa non-smoker. No, mas una siya hapuon, mas una siya magmasakit. Kiti amo na ang ginahatag sa second hand smoke. So mas delikado no kay second hand smoke kills gid. Yes, kag malain pag dira Ma'am Michelle and Ma'am Precious no kung may upod ikaw nga miyembro sa pamilya nga may hapo, may asma, ikaw pag dili maka-trigger ni sa ila, ikaw pag dili ang mangintunaan sa ila man nga kamatay which sad gid ka tama no. Pero Ma'am Precious no, sa inyo nga paglibot diri no sa aton sa Western Visayas and Ma'am Michelle no, kamusta ang mga pumuluyo naton madamo pagid bala sa gihapon ang nagapanigarilyo, nagapanago para magpanigarilyo? Okay, so ang ako naman nga take on that is with our partnership, continuous partnership with ICAS, dira na mo nakita ang prevalence kung ang nagapanigarilyo diri sa aton nga region, pero dira pa gid naman nakita nga ang strict implementation bala sa no smoking and the programs nga gin-design sa aton man nga ICAS together with the LGU is very helpful gid. Actually nalipay gid ko na pawa magbiyahe kabi tapos may na isa ka airline nga gahambal na together with ICAS Iloilo City is a smoke-free city. Hindi ba naman natin pamatian nga ang ating nga syudad well-known sa nga and promote gid sa anti-smoking. Galing ang na ang medyo may masubok na part because not every city or municipality is implementing that program. Hopefully, and amo na nga part kami ni sa amo ni may partnership kami together with ICAS to promote ng better health and hopefully not just Iloilo City but Philippines in general for the world. Yes. Amo na. Si Ma'am Michelle, ma'am, based sa imo nga paglibot diri no or based sa imo man nga pagkagtukagto no diri sa aton sa mga lugar sa Western Visayas or sa Panay no, kamusta? Madamo sa gihapon bala ang nagapanigarilyo? Number one, I would like to commend ICAS sa ilang pag strict implementation diri sa Iloilo City.
So hindi gid man tuod malikawan gihapon nga may makitaan ikaw or may may encounter ikaw nga sige gihapon smoke. Problema lang sini is that naintindihan bala tani nila nga kung gusto mo mag-smoke, you do it in private or you do it somewhere else nga hindi ikaw nga makalaton sa iban or hindi ikaw makabugabala sa malaing nga aso na iban. So, ang ginoprotect na lang usually namon is the non-smokers. So, amo na tani pala amo nang amon nga awareness campaign para nga ipaintindi sa ila continuously kung anong ill effects nga whether it's first hand sila, second hand or third hand smokers. So based on my experience naman, yes, ang hambal ni Ma'am Precious kagina nga sa Western Visayas, Iloilo City is very good on those campaigns. But as we galibot kami sa provinces, there is still lack of strict implementation regarding sa no smoking policy. So, ang mga tani ginahingyok namon sa kinalain-lain man ng mga municipalities na inimik tani na nila ang ginaubra sa Iloilo City para man to protect the youth itself, like especially the vulnerable ng mga people, the elderly, and ang mga young ones. Yes. Sakto gid ina Sir Jayus and Ma'am Michelle no nga ano lang sang Iloilo City no ang ining kampanya naton no if ang mga kaipin naton nga municipalities or even city no diri sa Western Visayas or sa Panay no wala nagaugyon no sa sini naton nga kampanya nga paghailo sa mga kultura naton nga maguntat pagpanigarilyo kag hindi enough Sir James I believe no hindi lang enough ining ni ara kita sang ordinance sa aton nga city or municipality we need no sang ngipon nga makapa-implement no sa sini naton nga mga ordinances. Manami gid nga hindi lang sa papel. Yes. Oo, manami gid nga enforce kita no kay although diri sa city smoke free kita pero pagwa nato Diyos ko grabe ang mga advertisement, grabe ang vaping, grabe ang smoking. That's why nga kami man together with the RCPP and the Smoke Free Western Visayas nga gakampanya gid sa mga neighboring LGU nato nga to implement. So ini ginaumpisahan na namon na amat-amat na namon nga gina-encourage gid ang mga mayors nato nga i-implement ang tobacco control policy nila kay ini para man sa kaayuhan sa ilang constituent. Yes, and bago na tapos sa aton man Ma'am Michelle and Ma'am Precious nga election so kabay pa mga magapungko naton nga mga bag-uno or re-elected kabay patuod no nga ibutangan gid nila no sa ngipon ini mang ilang ordinansa wala pa this is the time this is no ang aton nga pagpanawagon sa ilang mag-ubra na sila Sir Jayos. Sige. Ma'am Michelle and Ma'am Precious, no, ano bila ang mga common nga misconceptions no pag-abot sa aton nga pagpanigarilyo kag vaping kiti sang una mabatian ko ini sir nga prefer sa nga iban nga mag-vape kiti less ko no nga harmful ini sa lawas. Yes. So ano ang kamatuoran diri Ma'am Michelle and Ma'am Precious no kag ano pagid ang iban nga mga misconceptions naton about sa pagpanigarilyo kag vaping? Okay, sige. So, I would like to answer to and share man. Because commonly during lectures, di ba, ang mga gagamit usually or commonly nowadays ang vape is ang mga younger generations. Correct me if I'm sa mga kakakita ko, ang ginaya. Ang mga younger gens, kay abi nila, smoke ay vaping or e-cigarette use is less harmful compared to cigarette. Pero in reality, smoking or vaping is very parman or equal with smoking nga meron sila man harmful effects amo nagakadamot marandamot sila ginathink nga ay kinamot amot sa may flit wala man yung siguro harmful effects of my body pero actually based on several research na meron sa effect wala pa na nila ma-realize or wala pa nagka-realize because early stages pa lang. Pero eventually, in the long run, sige nila gamit. Dako gid nga ang sa health ba lang part, ang epekto lawas. Amo na nga
isa pa gid na gatabal sila na ay mas makasave ko kung mag-vape ko or mag-cigarette ko kay gabi simple na di ba ang taxable with the sigarilyo. Yes. Pero in reality kung i-compute mo na almost the same naman around that range man Japon and gasto gid siya Japon. On that. Ma'am Mitch, would you like to add? Actually, yung nagani, kada mag-lecture, bala kami na ahaw, gina-realize mo naman kisa sa ila nga, mangkot kami na usually kung tagpila, bala ang sigarilyo. So, they would answer 10 pesos. Kung ang vape naman, range daw 200, na pero. So, kapamangkot kami na, the next question naman would be, in each pack or each stick ng cigarette, does it include your health insurance? Nga kung ma-hospital ikaw, mabayad bala ang tobacco industry sa imo nga gasto sa ospital kung magka-COPD ka na, magka-asthma, tam na bala. So, in that way na mo yung ginaupra, duga amat-amat man nila realize, ay, galing no, nga kung magmasakit ako, wala man sila may iambag sa akon. Tapos, ang nilang misconception usually is, if I'm switching to cigarette, switching to vape, instead of cigarette, has good effects or mas lesser ang effects. Actually, kung nila panumdumon, kung mag-light ka sa cigarette, dira na tanan na kasi then the start. When you start lighting the cigarette, when you start heating the vape, dira man the start ang pagsulod sa mga ill effects sa ang aton nga vaping kag sigarilyo. So, dapat i-realize nila that the effects are still the same. Yes. Mas pa ganyang vape subong, kaya may napatay na in just 2 years. Yun. So, economically, hindi maglayo, Sir Jayos, no? Kung sa gasto lang nato, no, sa tobacco, sa ato yung sigarilyo, kag pagbakal sang vape, no, same, ang effect sini sa kalawasan naton pareho sa gihapon, Sir Jayos and Ma'am Michelle and Ma'am Precious, no? So, wala gid ya, overall, wala gid ya sang manami nga, wala gid ya sang manami iyang epekto. Mahal pa ang pag-shift nimo no halin sa sigarilyo padulong sa vape. Kiti pros na kung ikaw naga-income sing nubo, ka smoker ka, vapor ka, imbis nga ibakal mo patan sa kinahanglanon nimo sa inyo balay, mabuhina na kay tungod nga di ba kakay sa kapakete, tipi lang isa kapakete 120, 150. Yes. Mabuhinan pang imo nga ano ti mas mapilion naton nga mangin ang kayuhan sa atong pamilya man. Yes. Pero sir, before ikaw mag-question, no, isalot ko lang ining question, no. Every time nga mag-talk ka mo, ma'am, no, kung magpamangkot ka mo, ano ang reason nimo nga kabudlagid para sa imo nga mag-quit? Ano ang mga sabat nila si Ma'am Michelle and Ma'am Precious? Actually, quitting is hard because of the nicotine content. Kaya muna siyang gakwas ng addiction sa aton yung mga smokers, no, or vapers, no. So, quitting is hindi siya dapat i-compulsory, voluntary hindi siya. Kaya tungod nga, it's a process, kumbaga. So, as health professionals, ang ginobra lang namin usually is to educate them, to make them aware, to give them the truth behind the myths. Kung gusto na nila mag-quit, that's the time nga may referral system na siya, nga ginatawag, nga ipatigayon sila sa aton ng mga smoking cessation, ng mga clinics. So may ara kita clinics which is available sa mga City Health, sa City Health ginapromote ko si Western Visayas, kay free man lang ina siya. So they substitute usually the nicotine sa smoke kag sa vape with the patches. Doon mo na ilagay na obra. And then, continuous na siya nga therapy. So, if you undergo the therapy, medyo matugay ina siya. Kaya again, it's a process, no? Hindi na siyang nga pag-untat mo, untaton mo na, ara na dayon. So, kinanglan, may willingness ikaw nga padayunin ang amo na klase ng therapy.
Yes. And Ma'am Michelle and Ma'am Precious and Sir Jails, no, before kita magpadayon sa aton man nga pag-istoryahanay, no, especially no sa mga initiatives, no, anti-smoking initiatives ang aton man nga RCPPP, maga-take lang kita sa nga short break, no, kag ibaloon nato ng inyong man nga mga outreach programs, and at the same time, no, paano pagid mabuligan, no, ang aton man nga mga smoker, no, sa pag-untat sa ilang nga pagpanigarilyo. Mga biya, magabalik sa dili lang madugay ang programa Ang Rehiyon Karon. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang anak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumutik? Ha? Ako ba yun? Bubad at duguan, ang babaeng nakita sa madilim na eskinita. Hindi ako biktima. Manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Judy! Parang tulala ka dyan. Mama, tulungan mo ako. Akala ko tita mo. Sumama naman ako. Tapos, sarap niya ako. Anong gagawin ko? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako. Ikaw. Tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na. Umuwi na tayo. Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sundali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabuntis ako? Sus naman mo ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Mali ka na. Sabi ko na sa'yo, ako bahala. Eric, sa kanilang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, plano ang kinabukasan, abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Chong, pasikot-sikot, mga manong sa labas. Magtigil at gumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Ang oras sa Radyo Pilipinas, 10:34 sa aga. Sa gihapon mga kaabyanan, ini ang programa Ang Rehiyon Karon. Kag karon no, kaupo ninyo Hope Torrechante and sa gihapon si Sir Jeyos Padilla sa Transcend Visayas. Sa siningat tiniyon mga kaabyanan, makaupo sa gihapon nato ng aton yung mga dinapit from the Association of Respiratory Care Practitioners of the Philippines Panay Chapter nga sanday Ma'am Precious Ira Diamante and Ma'am Michelle Marth Alejandria Hill. Wow. Ano, isang pangalan ni Ma'am Michelle, ano? Sa pagpadayon mga kaabyanan sa aton nga hinun-ano, no? Aton istoryahan ang initiatives sa anti-smoking, no? Sa region or rather Respiratory Care Practitioners of the Philippines Panay Chapter, no? Kay Ma'am Precious, kay Ma'am Michelle, no? Pwede nyo bala share sa amon, no? Ano bala ang mga anti-smoking initiatives, no? Nga ginapangunahan sa Respiratory Care Practitioners of the Philippines Panay Chapter. So number one, mayroon kami mga educational platforms on the ill effects of smoking and vaping in schools and provinces. So that is together with ICAS, sa provincial government. We also have last year, so on December 15, 2024, we had the Takbo Lungs 2024, Empowering Every Breath.
So it's a fundraising awareness run organized by the ARCPT Western Visayas kag Philippine College of Chest Physician Iloilo City. So hopefully sa 2025 ini may ara naman. So currently we're on the planning stage pero with PCP naman. And then we also have this medical dental mission. So collaboration siya with the different organizations. So po diri sa aton si Philippine Dental Association, tapos si PCCP Iloilo chapter, pagman namin si Province of Iloilo kag si Western Visayas Medical Center. So ang ginatawag siya namon since 2023 ang among program is a parcel of hope. So currently, 4 na siya ka parcel of hope na ginatarget namon ang mga underserved ng mga communities. And while doing this, we also give series of lectures, especially emphasizing on the ill effects of smoking and vaping. Idugang ko lang ma'am no, do ano nakalawig na naton ini nga ginaobra ining aton mga anti-smoking initiatives. So ang anti-smoking initiatives started man lang with our partnership with ICAS before. Wow. So would like to thank again also si Ma'am Raisa Trenias kay siya nagpapigayon ni sa amon sa Sir Jeos nga sa ICAS. So dira man lang nag-start ang amon initiatives for anti-smoking and anti-vaping. So with that partnership nagabugas ang siya nagasanga. So subong we are proud to say nga ang amon nga organization is very much active towards this nga advocacies. Yes, no. Thankful kami no sa aton bag-o nga mayor-elect kiti siya gid ang nag-push nga makipag-collaborate with the Association of Respiratory Care Practitioners para mag-expand pagid ang aton nga advocacy especially sa anti-smoking kag sa anti-vaping naton nga kampanya. No, thankful kami nga ara si ARCPP also together with the Iloilo Province, Iloilo City, and other partners, no, agency like DOH. Yes. So kumbaga ang collaboration nato no hindi lang the City of Iloilo or ang office ang aton nga ICAS no, but also the Iloilo province and other pa no nga mga offices and organizations gintap man naton para sa sining mga inisyatiba sa anti-smoking. Mas nami kung igabuligay. Correct. Diba, ma'am? Holistic. Yes. Holistic no o kun interagency ang aton nga approach no para sa pagkampanya naton sa anti-smoking, Sir Gios. No. So, ano ba lang ang mga impact naton usually, di ba, kung when you go to community outreach, anong mga impact naton sa community, Ma'am Precious? Okay. So I believe during our lectures, nga ginakandak community sa school, ang isa gid na mahabal ko is the sharing of information. Ang aton nga mga pumuluyo, ang mga kabataan, nagiging well-informed sila sa kung ano ba lagid man ang mga sabat sa ilang mga pamangkutanon, and with that informed nga mga individuals hopefully ginashare na nila sa ilang nga mga abyan sa ilang nga family members, and makahambal ta nga may improvement man mismo sa ilang lifestyle kag sa mga number of smokers man diri sa aton nga probinsya, sa aton nga lugar. Isa na siya sa mga nakita ko nga positive nga tabo out of our advocacy in our campaign. Ma'am Precious, no, kahit as much as possible gusto nato ng mga initiatives naton kinahanglan gid ya sa aton nga komunidad. So how do we assess yung effectiveness no sa mga initiatives naton nga ginahatag naton sa komunidad naton, Ma'am Precious? Assessment, makabalta nga the number of smokers, ang mga nagkakakita sa palibot, the effect sa ilang family, sa mga kabataan. Kaya syempre, not just one session lang na meron kami nga gabalik other sessions. Kaya ginakamusta man namon kung
kung bala, ginaobra nila ilang practices, ginashare nila sa palibot nila kung ano yung lectures, and hopefully good man ang feedback nila nga kakabatean. Yes, actually we agree to that, no, Sir Jeyos. Kay tibalaan naton nga ang end goal gidyas nga gusto naton, no, sa aton nga mga anti-smoking campaigns or anti-smoking initiatives is masiguro nga naganubo ang number of our smokers, no. Kag kung makita naton nga nagnubo, do dira naton makabig nga madinalagpon kita. Pag Yes. siyempre magdubo man ang aton nga morbidity kag mortality rate. Correct. No? Kiti inatanan sa mga associated gina siya sa smoking kag sa vaping. So kung magdubo, effective gid yang aton kampanya. Yes. Yan isa sini naman nga tinion, no, since na-mention natin ng mga smokers naton, may mga pagtaas, no, sa mga smokers naton nga edad, ara sa mga lamharon nga edad, no, yung mga young generations naton nga naga-engage sa smoking, vaping, no. So actually paliwat-liwat na ni naton nga gina-share diri Sir Jeyos, no, pero hindi gid kami magsawa nga pamangkuton ini sa aton nga mga dinapit, no. Ano ba lang mga harmful effects, ma'am, no, sa vaping and smoking, especially sa mga lamharon, no, especially sa mga kabataan naton. Okay, sige. I would like to answer first. Sige. Ang effect gid ni not just sa aton nga mga adult, but especially ang isa din sa mga concern ko gid personally is ang sa mga youth, sa mga kabataan, younger children, growing child na sila, grow pa sila bala. I believe nga mas susceptible sila or mas dasig sila bala maapektuhan sa pag-smoking kag vaping. And one factor pa gid is influence. Makita niya parents, tita, tito, someone older than him or her. Mabasa nga, ay, okay lang, gali, kay gapan na girilyo si Amoniti, but what if try ko man? Sometimes it starts with curiosity and the pressure nga, ay, try ko ni Amoniti. That's why we're conducting these lectures, to educate them. Because once we educate, even gagmay ng mga kabataan, they can make a decision for themselves, especially when it comes to these things. Maka-decide sila na, ay, kita kung aga pa nagarilyo si Amoni or gabi si Amoni, kita ko na ang effect niya sa akon nga lawas, hindi manami. Ko na pag-try, kay balaan ko nga hindi siya gali, wala siya sang good nga maano sa akon self. So, ang muna nga bata, maka-decide siya nga, I won't try this, mapalay sa gapan garilyo, i-convince ko si Amoni nga, possibly, i-convince ko si Amoni nga hindi na siya manigarilyo. Kay, para better ang outcome sa iya nga life. Kag aside pagida, is ang sa mga elderly pagid. Kaya syempre, gaedad natin, ito man na malikawan niya nga ang ilang immune system is also, declining naman. Wala na sila kapag nagarilyo, mas tasig man sila, dapuan sang sakit. Ang nga, very concerning, baka kaluluoy sa mga tao nga hindi tani magarilyo. Pero kay gakas inhale lang sa kanhat mo, tiga ka ano man ila nga health, gaka-apektuhan. Amo na nga we conduct lectures because we believe nga education, informed citizens sa Philippines is better gid para maka-decide sila for themselves and informed kag kabalo sila kung ano ilang mga buhaton. Yes, so ano bala subong di ba Ma'am Precious kag Ma'am Mitch, aware kita sa vaping, sa itsura sang device, flavors. So ang inyo stance dira sa flavored nga mga vaping nga very appealing gid sa aton nga mga kabataan, subong pinakagamay siguro nga nadakpan 7 years old sa vaping. No? So ano ang inyo dira nga ma-comment? For me, I would like to comment on that. Kay ang aton nga law is medyo lax pa siya gamay. So I think we need to revise it a little para nga ma-cover lang gid ni ang flavorings. Kay subong ang sale of vaporized nicotine under RA 11900
ang tambal din nga the sale of vaporized nicotine and non-nicotine products is prohibited if they are packaged, labeled, presented, or marketed with flavors, descriptors that are proven to unduly appeal to minors. A flavor descriptor is presumed unduly appeal to minors if it includes references to fruits, candy, brands, desserts, or cartoon characters. So this provision effectively bans the sale of flavored vape products, Tani. But I believe, Sir Jayus, kilala nga ni Tani ka flavors ang ang gini-grant sa siguro ang flavors, mga 16,000, Ma'am Hope. Yes. Oo. So it's very very appealing kag makainggan nyo gid sa kabataan kiti sino pala hindi gusto sang strawberry sang mga milk tea flavor sang mga Yakult no so mga kabataan kaka-curious gid amo na dira man nagka-start ang vaping dira start especially kung may mga barkada sila nga naga-vape testing di sa panimalay nila kung si utod nila or kung sino man testing kay the Victoria's Secret nga perfume. Actually, kung nataon nato, no, ang mga businesses nga ini naga-innovate man. Yes, naga-innovate. As we modernize, sila naga-modernize man, no? Kung gusto nila nga tangkilikon pagid sila ya nagapagwa sila sa mga products no or flavors nga maka-lure no sa aton nga mga pamatanon nga magbakal, mag-inganyo nga mag-vape no, mag-engage into e-smoking. Oo, kag subong nga daan ang device, hindi lang siya nga device lang yung nga triangle, squares or kung circumferential ang itsura. Ano gid siya very cartoon characters. Hindi siya gani masalaan. Hindi mo na siya mabalaan nga vape na siya gali or e-cig na siya gali kay very appealing gid sa kabataan. Pero basi ballpen sa kabataan. Oo. Pwede siya mangin e-cig. Amo nang karadlukan no, Ma'am Precious, Ma'am Mitch, Sir Jayos no, kung mag-innovate pagid ini mga businesses nga ini kag kumbaga ang andang nga mga gamiton nga mga devices is pareho na sa mga regular naton nga mga gamit pang adlaw-adlaw, mas scary pagid no, especially sa mga pamatan-on naton kay hindi na ma-supervise or makita maayo sa mga teachers or ginikanan kaya nila normal objects lang kay gali e-cigarettes na no? Siyempre kung sa school medyo halog kita in terms of inspection, frisking kung ara sa sulod sang bag sang bata hindi na nila ma-check, hindi na nila hindi na nila ma-question kung ano ni siya, ballpen ini bala o kung e-cig. Subo nga daan may nagagawa naman nga flavored nicotine. Smokeless ni siya, pero wala pa di sa aton. Pero when you go to Manila or Cebu, may mga shop o convenience store nga naga-sell sang flavored nicotine. Pouch lang na siya nga gamay. Butang mo lang sa ibaba. Then, amo na. No? So, paano yan natin, Ma'am Precious, no? Ma'am Michelle, ma-address ining concern nga ini, no? Nga hopefully, di na makalabot sa aton diri sa Western Visayas or particular diri sa aton sa syudad o probinsya sang Iloilo ng mga produkto nga kaangay sini, no? Na-mention ni Sir Jayos. The ARCPP is also a member of the Tobacco Control Board of Iloilo City. So with our meeting last time, I think we are already on the process of creating a revised policy para include smoking cessation sa mga youth. Tapos we also have this Parents Against Vape. So, we strongly believe na kinanglan, we need to involve the parents on this, especially kay ang gina-target subong sa tobacco industry is ang aton youth na. Actually, as much as possible, dapat i-make sure natin no, nga ang future bright para sa aton nga mga kabataan. Pero paano na lang, no, kung sudlan sang smoking, no, ang ilang kabuhi. So,
paano naton ina ma-secure no ang bright future para sa aton nga mga lamharon nga mga kabataan, mga estudyante naton. So siguro, ma'am, no, kay may mga kauturan kita nga gusto man nga mag-quit na sa smoking pero kay doka addicting siya, no? Anong pwede ninyo ma-advise? Anong pwede ninyo mahambal sa ila, no? Paano sila makaamat-amat sa pag-quit, no, sa ilang smoking habit? Okay. Ako nga sa ila is that if sila kabalo how or when to start, it's a matter of you decide kung nga bala untatan ini para maglawig akong kabuhi para sa mga abyan or sa pungara sa palibot ko. The moment you decide for yourself, I hope nga you'll be firm with your decision. Quitting smoking or vaping is not easy at all, pero it is a process hanggang ni Ma'am Mitch kagina sa aton nga previous nga conversation. It's a process. So hindi siya madali, pero it is a process and damo sa mga tao nga willing mag-help sa inyo para na kumbaga built na nagpubra kita sang tulay na from smoking to successfully quitting and wala nagapanigarilyo, may tulay na siya. You have smoking cessation programs, you have people involved, agencies, may budget, and all. Ang ano na lang is ang decision or ang courage sa isa ka smoker to quit. The moment nga mag-decide to cross that bridge, hindi na siya mangin alone because there will be someone, group of people na maglakad upod sa iya sa journey nga iya nga agyan. Yes. At least balaan nila na they're not alone. Yes. Kay balaan natin, wala natin gina-invalidate yung feelings ng mga naga-smoke, ano. Balaan, gets nato, no? Naibaluan nato, we're aware nga hindi siya mabudlay, no? Or rather, hindi siya mahapos, no? Mabudlay siya nga klase sa proseso. That is why may mga tao sa palibot naton nga nagasuporta para sa ila, no? That includes the LGU, mga organizations kaangay sang respiratory care practitioners of the Philippines, no, nga magabulig giya sa aton nga mga gusto nga mag-quit na sang smoking. Kagdi subong sa city, we have 9 health stations. Wow. So, ina ang mga stations, ina ang mga health centers, ga-provide na sila brief tobacco intervention. So, those nga smokers nga willing mag-quit, no, available sa aton nga health centers, no. Siyempre, ang Western Visayas Medical Center, ara man, no, to help sa mga smokers nato and vapers nga para mag-amat-amat sila nga mag-quit. Okay. So, sa katapusan, Ma'am Michelle and Ma'am Precious, no, ano yung inyong final message, no, sa aton nga mga tigpalamati, no, in support sa aton nga No Smoking Month celebration? Okay, Ma'am Precious. Sige. Whether you smoke or vape, keep in mind, never too late to quit smoking or vaping. It's never too late to choose your health, yourself, your better future. Or to quit, magdalagin ang stay mo closer to better and strong. Mas imo nga imo nga hope sa future and mas lawig nga nga i-share mo sa imo mga talangga to your loved one, those sa imong life. It's a matter of choice and I hope nga you stay committed to your choice. In life, damo to choices. It is a matter of choosing what is right, choosing what is good, and choosing something kung ano ang ginhatag na ni Lord nga calling sa imong heart. And I believe nga dapat you stay committed, Gid. Yes. Siguro si Ma'am Michelle, no? Basi may ara man sang idugang dira nga mensahe.
I would like to take this opportunity as well, Kali, as a June 18, together with the Philippine College of Chest Physician Iloilo chapter, we are working on a free Zumba and lungs training for traffic enforcers, tricycad or tricycle drivers who are mostly exposed to different environmental pollutants such as smoking, vehicle emissions, dust particles. So, yun yung kami nga kung gusto sang aton yung mga traffic enforcers, sika drivers or tricycle drivers na mag-join, pwede gid ka mo ka-join sa June 18, 2025 from 6 a.m. to 10 a.m. sa Iloilo Skate Park, Esplanade. So again, sa Iloilo Skate Park, sa Esplanade, registration will start at 5 in the morning. Zumba. Ako naman message is that if you're thinking to quit, ara ka na sa right na track. Yes. And you're not alone. Ari ka hindi para magdulit para sa imo. So, support is always available. And tandaan mo, change is always possible because the only thing in this world that is not constant is change. Wow. Yes. Kanami isang mensahe. Gani. Ma'am Michelle, ikaw na. Yeah, joke lang. Yeah, so thank you very much, Gid, sa inyong time and support, Ma'am Precious and Ma'am Mitch. More activities kita, no, sa mga upcoming months. Yeah, so we will support you sa June 18. No, kasi Mazumba. Mazumba si Sir Teos. No, so thank you, Gid, sa inyong time. Yes. Thank you as well. For the invite and the opportunity nga ginhatag sa amon. We hope nga aton listeners and viewers may na-learn out of our discussion. Yes, actually, no, kagbalik-balik ka mo, Ma'am Precious, Ma'am Michelle, sa iban pang mga episodes, no, kag programa sa Radyo Pilipinas Iloilo to campaign, no, sang smoke-free Western Visayas. Again, madamo gid nga salamat, Ma'am Precious Ira Diamante and Ma'am Michelle Marth Alejandria Hill, no, ang aton nga dinapit sa sininga aga diri sa aton nga campaign, no, with Transcend sa anti-smoking diri sa Western Visayas. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yes, so nabatian yung mga kaabyanan ng aton yung mga dinapit again, no, from the Association of Respiratory Care Practitioners of the Philippines, Panay Chapter. So, dira na to na-realize ng mga kaabyanan nga may mga suporta, no, para sa mga kauturan naton nga gusto mag-quit na sa pag-smoke, no, o kung pag-vape, regardless kung ano inyong method sa pag-smoke, no, is it ang traditional, ang mga e-cigarettes na naton, ang uso subong, no, nga mga flavored vapes, no, pwede gid kamo mag-untat as much as possible. Gina-encourage gid namon kamo nga mag-untat kag may mga support system, no, nga available para buligan kamo. Yes. So para gid sa kayuhan sang tanan. No? Yes. Hindi kamo nag-iisa. Yeah, we will support you sa inyo nga successful nga mga sa inyo success stories, success nga pag-quit. No, so thank you very much sa inyong mga supports. Again, mga kaabyanan, si Sir Jeyos Padilla sa Transcend Western Visayas nagupod sa aton, no, sa sining programa ang rehiyon karon ko sa diin every first Sunday, no, sang kada bulan ginakampanya naton paliwat-liwat, no, ang anti-smoking para nga ma-reach naton ang aton nga goal nga smoke-free Western Visayas. Ang oras sa Radyo Pilipinas sa alas 11 na sa aga. Madamo gid nga salamat mga kaabyanan sa inyo nga pag-upo diri sa programa ang rehiyon karon sa Radyo Pilipinas Iloilo. Syempre madamo man nga salamat sa mga nangin resource speakers naton, mga dinapit naton diri sa programa. Syempre sa aton man yung mga katuwang technical diri sa studio Sir Vermer Aventura, sa transmitter Sir John Magallanes. Nanging kaupod ninyo mga kaabyanan, Hope Torrichante, Marian Grace Arenieta, and of course from Transcend Western Visayas, Sir Jeyos Padilla. Maayong aga. Ito
ang Presidential Broadcast Service. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Pilipino. Radyo Pilipinas. 585 AM.